Hello po sa mga kapwa ko movie rider at sa ating mga pasahero. Magbibigay lang po ulit tayo ng update tungkol nga po doon sa nag-viral na issue. Bali lumabas na po yung desisyon ni Sir Vicente at ng kanyang asawa na itutuloy nga daw po nila yung kaso laban po doon sa passenger. Tara, panoorin po natin. Unang-una kasi si ma'am, sana bago nyo ginawa yung pagpo-post, siyempre kumalit kasi ma'am talaga eh. Sana iniisip nyo yung magiging consequences nun ma'am. Yung cyber libel ma'am, hindi ganun kagaan na kaso. Sobrang bigat nun. Akala ng iba ganun lang kagaan na yung cyber libel eh ilang buwan ka lang makukulong. Tanong ko sa inyo ma'am, bakit nagawa niyo yun? Tsaka ang gusto kong itanong talaga ma'am, yung rason, tsaka yung dahilan niyo ma'am. Bigyan niyo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kayo talaga ipakukulong. Kasi ma'am talagang hindi lang ako, hindi lang yung pamilya ko, hindi lang yung kumpanya ni Mobit, pati yung buong ride, yung buong sambayanan ng mga rider naapektuhan ma'am Ang dami, hindi lang isa, hindi lang yung kumpanya. Kaya bigyan niyo ko ng dahilan kung bakit hindi ko kayo pakukulong. Meron po akong dalawang dahilan. Una po, syempre para sa pamilya ko, para sa anak ko. Kagaya nga po ng sabi ko, ilang taon ko po yan silang lilaban. Na ako lang po, kinakaya ko po lahat. Kahit hindi po ako masyadong lumalapit kay mama, nagbabantay lang po talaga sila. Tinaano ko po yun kasi ayoko pong wala na nga po silang tatay, wala pang kwenta ang nanay. Kaya sabi ko po, kahit okay lang kasi para naman po sa kanilang dalawa. And syempre po para sa nanay at tatay ko, kapag nangyari po yung ganun, sila po ang unang mahirapan. Kasi po, yung dalawang bata, syempre, aalagaan po nila. Mahirapan po silang ibaliwanag na yung nanay mo nakakulong. Ayoko po makalimutan ako ng mga anak ko. Kaya nga po ako nagsumikap ng yan hanggang sa ganyan lumaki na po sila. Kasi gusto ko po kilalanin nila ako na ako yung nanay at saka tatay nila. Kasi wala nga po silang tatay. Yung pangalawa naman po, para sa sarili ko. Kagaya po ng sabi ko kanina, meron pong problema sa sarili ko na hindi ko po matanggap nung una kasi nga po ayaw kong husgahan ako ng ibang tao. Ayaw ko pong sabihin nila na, baliw ka, ganyan. Sobrang dami ko pong pinagdaanan magmula nung sa una ko pong anak hanggang pangalawa. Hindi ko po sinasabi sa iba yun, kahit sino, wala po akong kaibigan o Sa akin na po lahat yun kasi nga po takot akong mahusgahan. Hanggang po sa, umabot na po sa ganito, tas kinausap po ko nila, mama. Nagulat din po sila na may ganun pala po akong hindi ko lang po sinasabi kasi ang nangyayari po lagi kapag may problema ako tas sinubukan ko pong sabihin sa kanila, parang nafe-feel ko po na mas lalo silang nagagalit, ganyan. Siguro po kasi nga, 2 beses na akong nagkamali bilang anak nila. Kaya po yun yung pangalawa kong dahilan kasi po natanggap ko na po na may problema nga po siguro ako sa sarili ko at gusto ko pong tulungan yung sarili ko na magpatingin or magpaano para po at least moving forward, hindi ko na po siya maano sa ibang tao o hindi na po sila matakot, lalo na po ngayon na napanood nila na maintindihan naman po nila na may ganun pala si Ann, kaya ganyan. Hindi naman pala kasi trip na lang na ipahiya yung ganito, ganyan. Ayoko pong malaman siya ng lahat. Ngayon ko lang din po sinabi kila mama and ngayon lang po nila naintindihan kasi ngayon ko nga lang daw po sinabi. Sa akin po, kuya, ito na po yung siguro yung paraan para mapagamot namin yung anak namin. Kasi po ang dami po namin pinagdaanan din na problema. Namatay yung kuya ko, namatay yung mama ko. Kaya hindi namin siya may pagamot-gamot ko. Kasi po, nagsisinungaling po siya sa amin minsan.
Minsan nga po, ano po yung sinabi niyo po nung nakaraan, napatay na daw po kami. Sabi ko, ate, ba't mo nasasabi yan? Kaya kailangan niya po talagang makipag-promote siya. Ano po, Sir Vicente, ang inyo pong huling desisyon para po laban kay Ma'am Gian po? Nay, tay, actually, awang-awa ako sa anak ninyo. Talagang, lalo na sa mga bata, hindi ko talaga maano yung mga bata. Yun nga lang, may nagawa talaga si ma'am na consequences. Sa akin, nakapagpatawad na ako. Gusto ko lang talaga sana na hindi naman ako Diyos para husgahan. Basta yun lang, siguro mas maganda doon na lang tayo sa piskalya mag-usap. Pasensya na po talaga, sir, ma'am. May mga anak din kasi. Kasi unang-una may mga anak din ako. Tuloy po ang kaso, sir. Colonel, pwede ba natin i-explain siguro kung paano ba magiging proseso ng pagsampa kung talaga pong ito ay yung final decision daw po? Ayun, so narinig naman natin yung panig ng bawat isa. So ngayon, yung ating complainant, ayon sa kanya, sa piskalyan lang sila magkikita. So ang mangyari dito, magsasamba yung ating complainant dun sa piskalya, then iano po to sa preliminary investigation. Sasabit sila ng counter affidavit bawat party. So doon na lang po sa piskal medyo mahaba na proseso, pero ganoon talaga yung ating proseso sa ating batas. Kuya. 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 Ma'am, mag-usap tayo sa piskal. Mag-usap tayo sa piskal, ma'am. Naawa rin ako sa inyo, pero may consequence kasi, ma'am, eh. Tayo kuya, nagkakamali. Sa totoo lang talagang awang-awa ako sa inyo. Kaso kasi, ang dami kasing nangyari, ma'am. Alam po namin natin lahat ng mga natangkip namin. Doon tayo, ma'am, mag-uusap. Mag-uusap tayo doon. Pasensya na po kay Ma'am Gian and kila tatay at mami. Again, sinubukan naman natin. Ilang oras natin tong ginawa ng paraan para magpag-usap po kayo. Pero ulitin ko po kay Sir Vicente, sir, yun na po ba ang huling desisyon ninyo? Yes po. Pwede naman po yun, Colonel, di ba? So doon na lang po sa piskalya na lang po, no, ma-file ni ating complainant, din na bibigyan din naman ng pagkakataon yung ating lumalabas na dito na suspect natin, no? Bibigyan din naman ng pagkakataon ng piskalya na sagutin ang reklamo sa kanya. Kasi pag-aralan ng ating piskalya kung merong yung bawat panig. So, doon na lang po natin malaman sa piskalya na lang po. No? So, ayan lamang po. Again, pwede naman po kayong lumapit, ma'am, sa public attorney's office. Meron naman pong mga libreng mga attorneys na pwede pong mag-assist din po sa inyo. Dahil usually naman ang mga public attorney's office, dito po yung malapit yung mga suspect or mga nire-reklamo po talaga. So, pwede rin po kayong magpa-assist, ma'am. Karapatan nyo rin naman po yun. And again, baka sakali nga, pagdating po sa fiscal ay magkaroon kayo ng magandang pag-uusap, doon po ay medyo mas malinaw ang pag-iisip po ninyo, both sides, magkasundo po at the end of the day. Pero right now, yun po muna ang susuportahan ng programa ni Senator, yun pong decision ni Sir Vicente na ituloy po ang pagsampa ng kaso. Tama po? Thank you so much po, Police Colonel Samuel Pabonita. Maraming salamat po for your time and mabuhay po kayo, sir. Thank you, Colonel. Ma'am, ayun nga, nakapag-desisyon na po si Sir Vicente. So, sa fiskalya na lang po kayo magkita-kita. Pero para rin po sa inyo, makatulong po sa inyo,
i-refer din po namin kayo ma'am sa doktor na pwede pong tumingin sa inyo para po ma-assess kayong mabuti ma'am at matulungan po ma'am Arlene ng anak po ninyo na mag-improve at baga gumaling po dito sa kanya pong pinagdadaanan. Okay ma'am? Maraming salamat, ma'am. Thank you po. So, yun na lamang ma'am ang talagang kayang maitulong o ma-reach ng programa ni Senator ang ma-refer natin si ma'am sa magaling na doktor at maresetahan siya kung anong kailangang reseta para po, ayun. Pero again ma'am, yun nga, may karampatan pa rin pong parusa, yun pong nagawa ni ma'am, pero pag-usapan na lang po ninyo sa piskalya. Okay ma'am? At again, pwede po kayong lumapit sa Public Attorney's Office po para po ma-assess din po kayo. Okay ma'am? Sige po. Thank you po. Nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi. Sana po matulungan yung anak namin mapagamot. Wala po kami mapagamot sa anak ko. Sir, ito po yung anak ko. Sana po matulungan niyo. So yun mga ka-random, no? Napanood po natin yung bagong update tungkol nga dun po sa nag-viral na issue. Itutuloy na nga po yung kaso laban dun po sa passenger. Siguro dapat respetuhin po natin yun kasi yun po yung naging desisyon nila ng kanyang asawa. Nakakalungkot lang din po, no, sa side din po ni passenger na apektado rin po pati yung kanyang pamilya dahil lang sa isang maling action na ginawa niya. Nag-viral pa at umabot pa sila sa tulpo at ngayon pwede niyang kaharapin yung patong-patong na kaso na kagaya ng perjury at cyber libel dahil lang po sa isang maling action. Siguro magsilbing paalala po ito para sa ating lahat, no, mga ka-random, na lahat ng actions po natin may kaakibat na consequences. Kaya maging responsable po sana tayong lahat. Abangan na lang po siguro natin yung susunod na magiging update. Bali, pinutol-putol ko na po pala yung video para hindi na po masyadong humaba. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng buo, iiwan ko na lang din po dyan ang link. So yun, hanggang dito na lang muna mga ka-random, no? Sa mga kapwa ko movie rider at sa aming mga pasahero, maraming salamat po.